What's up mga masters? Ngayon naman ay tignan natin ang isa sa mga magandang laban ng ating mga naggagandahang Pinay players. Ito ay ang laban ni WGM Janelle May Fraina at si Alexis Ann Osena. Ito ay ang tournament na Women's Open FIDE Rapid Chess Tournament noong 2019. Pero bago yan, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell na all para mabigyan ko kayo ng isang free chess ebook. Siyempre, lagi kong ipapakita ang mga ebooks na pwede nyong makuha. Okay, start na po tayo. Tumira dito si Janelle ng E4. Nag-E6 naman si Alexis. So ito yung tinatawag na French defense. Nag-D4 and then nag-B6. Usually, ang continuation ng French defense ay D5. So yan yung French defense. Pero dito kasi nag-B6, nag-Bishop D3, Bishop B7, Knight F3, C5, C3, Queen C7, tapos castles. So yung itim dito, na-transpose na siya sa Queen's Indian defense. So ang ginawa ay nag-Bishop E7, nag-A4. So ito, novelty ito. Kasi ang nangyari dati ay nag-Rook E1 yung puti dito. Yan naman ay nauwi sa tabla at nangyari yan noong 2003. Balik tayo sa A4. Nag-Knight F6, nag-Rook E1, nag-Castles, Knight A3, and A6. Yung A6 po dyan para gwardiyahan yung B5 na pawn. Tapos para hindi din makatalon yung Knight sa B5. And then, ang alam ko pang isang dahilan kaya nag-A6 siya, para kung sakali mang mag-push yung puti dito, kunwari nag-A5, ang gagawin kasi ng itim dyan ay mag-B5. So, yun yung isang nakikita ko pang purpose ng move na A6. Tapos, nag-Bishop G5 naman dito. Ginawa ay nag-H6. So, gustong paalisin agad yung Bishop sa G5. Bishop H4. Nag-D6. Nag-Queen E2. Nag-E5. At dito, ang ginawa ay nag-D5. Nag-D5 siya para yung Bishop kasi sa B7, malakas yan eh. Malakas ang control sa diagonal na A8 hanggang H1. So, nag-D5 para malimitahan yung control ng bishop sa B7 tsaka para mapilitang pumunta mamaya sa C8. So, yan yung nakikita kong dahilan. And then, nag-Knight H7, nag-Knight C4, Bishop takes H4, Knight takes H4, and then nag-B5. Ginawa ay nag-A takes B5, A takes B5, and then nag-Knight E3. So, dito gusto ni Janelle dyan para lalong mapalakas yung control sa F5. Pero meron kasing mas maganda daw na Knight A3 lang. Yan. So may threat sa B5 pawn. Ito, Knight takes or Bishop takes. Ngayon, kung ang gagawin ng puti dyan ay mag-C4 man, meron lang kasing Knight takes B5. Tapos, syempre, alis yung Queen dyan. Let's say mag-Queen D8. Merong Bishop takes C4. So, nakuhanan ng dalawang pawn yung itim dyan. Tapos wala namang compensation. So, mas maganda yung Knight A3. Pero ang ginawa ay nag-Knight E3. Ito, nag-Knight E3. Tapos, nag-C4. Nag-Bishop C2, umatras. Nag-Rook takes A1. Rook takes A1. Knight D7. Knight H to F5. So, maganda yung move ng white dito na Knight H to F5 para yung queen makapwesto sa G4 and then may threat sa G7. May threat siyang magmate dyan. Tapos ang ginawa ay nag-Knight H F6,
nag-queen F3, nag-king H7, at dito ay nag-H4. So dito, merong suggestion yung engine na talagang pangpuwersahan. Talagang malapit-lapit na ito sa pagkamate. Ang dapat natira daw ni Janelle dito ay knight takes G7. Yan. And kung sakali mang kainin, king takes G7, knight F5, and then king H8. Tapos, king E3. You know, may threat doon. Ngayon, kapag ka hindi naman siya nag-king H8, kunwari nag-king H7 para suportahan, eh mas lalo. Meron kasing queen H3, threat pa din doon. Wala nang suporta yan. Kasi kung let's say, knight G8, ipupunta lang dito yung queen sa G4. So, mate in 1 na. So, yun yung sayang na move na hindi nakita ni Janelle. Knight takes D7, ang lakas pala nun. Yung ginawa ay nag-H4, and then nag-Knight C5. Knight C5, tapos nag-G4. So, paparating na ang mga kawal ng puti. Nag-G6 naman dito, tapos nag-Knight G3. Dito, meron ulit na-overlook si Janelle dito eh. Hindi niya nakita yung move na knight takes H6. So yan, talagang pangbulabog din yan sa black side, sa king side ng black. Yan. Ngayon, kung kakainin ng itim yan, king takes H6, meron lang G5. G5 check. So, talagang masisira yung side ng itim dito. Pagka nag-knight F takes E4 naman, kunwari ito, gustong ibalik lang, kakainin lang, bishop takes E4, knight takes E4, queen takes E4, king takes H6, tapos merong F4. So dito, naka-advance na yung mga pawns ng puti dito. So yan, medyo mahirap ng pigilan. So may nasayang ulit na move si Janelle dyan. Balik tayo sa move niyang knight G3. Ito, knight G3, queen E7, king G2, knight G8. Yung itim naman, mukhang may balak na mag F5 dito. Yan, may balak na mag F5, pero tignan nyo yung puti dyan, grabe yung control niya sa F5. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, at meron pang pang-anim na bishop. So, malamang sa malamang mahirapan siyang gawin yun. Tapos, ang ginawa ng itim naman dito ay nag-rook H1, nag-bishop C8, and then nag-G5. Tapos, nag-F6. So, yung F6 niya ay bad move. Dapat dito daw ay H8, king H8 lang para safe pa din yung king dyan. Pero kasi ang ginawa ay nag-F6, tapos nag-G takes H6. Dito, meron na namang nakaligtaan na mas magandang tira si Janelle dito. Dapat daw dito ay H5. Yan. Ngayon, tingnan natin ang ano ba to? F takes G5 or H takes G5. Unahin natin yung H takes G5 muna. Ito, H takes G5. Meron lang kasing H takes G6, check. And pagka kinain ng king, queen takes G6, mapapasok na siya. So, meron ng queen H5, check. Sunod dyan ay mamamatihin na siya dyan. Ngayon, tingnan naman natin yung F takes G5. Ito. Pagka nag-F takes G5, H takes G6 lang, check. King takes G6, knight G5, bishop takes F5, knight takes F5, and then kung mag-queen F6 man para hindi makaalis itong kabayo kasi makakain yung queen dito eh. So nakapin pansamantala yung knight sa F5. Ngayon ang gagawin dyan ay meron namang queen H5, king H7, tapos lilipat naman yung rook sa A1 mamaya para ang atake niya ay mapupunta naman sa A7. So yan yung drawback ng queen F6. So sayang yung
H5 ulit na move na hindi nakita ni Janelle. Yan. Eto, sayang yung H5. So, balik tayo. Ang ginawa ay nag-G takes H6. Ang ginawa ay nag-Knight takes H6. So, dito, ang evaluation ng engine ay equal. At ang ginawa ay nag-H5, nag-G5. So, hindi niya kinain kasi masisira yung itim doon eh. Mapapasok siya, yung mabubuksan yung G file. Nag-group A1, nag-G4, nag-Queen D1 lang. So, yung itim naman, nagtatry siyang mag-counter attack ngayon doon. Kaya nag-G4 siya. Tapos umatras, nag-Queen D1 yung puti. Nag-Queen G7, Rook A5. So, may threat siya ngayon sa B5 pawn naman. Nag-Bishop D7, suporta lang. Tapos, nag-Group A7. So, gustong ipitin yung bishop or ipin. Tapos, nag-Queen G5, nag-Queen A1, nag-Group F7. At dito, ang ginawa ay nag-Queen A5 si Janelle. So, siguro ang plano niya dito, sacrifice na lang yung rook para makuha yung B5 pawn. Tapos, ang ginawa ay nag-F5. Nag-E takes F5, nag-Knight D3, nag-Bishop takes D3. Mas maganda daw dito pagka ang tinira ay Queen B6 para may atake sa D6 pawn. Tapos kung susuportahan yan, kunwari Queen E7, merong Queen B8 naman. So ang plano dyan ay syempre magmamati dito. Susunod kasi yung rook sa A8. Ngayon magki-King G7, Bishop takes D3, C takes D3, kinain muna. Nag-group A8. So may threat siya doon sa square na yon. Nag-group F8, Queen takes F8, Queen takes F8, Rook takes F8, King takes F8, King F1, King E7. So ito endgame na, tapos ang mangyayari kasi babagsak yung D3 ni Alexis, King E1. So yan yung mangyayari. So matatalo siya sa endgame. So mas maganda yung Queen B6 na move sana ng itim dyan. Ito, yan. Ang ginawa kasi ay nag Bishop takes D3, C takes D3, and then Rook takes D7. So yung sinasabi ko kanina, ginawa nga niya, nag-Rook takes D7 para makuha yung pawn sa B5. Ito, Queen takes B5, tapos may double attack siya. Yan. Nag-Rook A7, nag-Queen takes D3, nag-King G7. So inilagan niya yung posibleng check ng Queen dyan. Pero mas maganda daw ang tira ng itim dito ay Knight G8 lang. Ngayon, kung itutuloy ng puti yung F6 na pawn niya, na move niya, kunwari nag-F6, meron lang kasing King H8. So, makukuha to. Makukuha ng kabayo or yung queen. Kasi kung sakaling susuportahan man yan, kunwari nag-Knight E4 para may support doon, eh makukuha naman yung H5 pawn niya. So, hindi nakita ng itim yun. Sayang. Balik tayo sa King G7. Oops. Nag-King G7. Nag-Queen D1 naman. So, ang tira dyan ay mas maganda kapag ka nag-Queen B5. Yan. So, para makapasok siya talaga sa area ng black. Ngayon, pagka nag-Queen F4 para may check naman dito, titira kasi yung itim, yung puti naman dito ng Knight E8. So, ayan. May balak din siyang pumunta dito mag-check sa E6. So, syempre, ang gagawin, kung sakali mang mag-Queen F3 yan, kunwari nag-Queen F3, King G1 lang, Rook F7, kasi delikado na eh, yung square dito eh. Pagka mag-check naman kasi dito, sa Rook A1 check, wala lang, ganun lang. Magna-Knight F1 lang, Knight E to F1. So, yan yung mangyayari kapag nag-Rook A1. So, balik tayo sa Knight G8. Queen G6.
tapos king h8, h6. So dito medyo delikado na yung itim dito. Knight takes h6, queen f6, and then king h7. So yan yung mas maganda sana mangyari pagka tumira ng queen b5 yung puti dyan. Ito, nag queen b5. Pero ang tira kasi ay nag queen b1, tapos nag queen f4 naman, king f1, knight f7. So mali yung move niyang knight f7 kasi naiwan yung g4 pawn. Ito, naiwan niya yung suporta. So ang ginawa ng puti dyan ay syempre kinain, sayang naman. Knight takes g4, queen takes g4, tapos knight takes g4. So ito, endgame na. Rook a2, nag b4. Endgame na, bali ito, tsaga-tsagaan na naman to. Nag b4, nag knight g5, nag h6, nag king f7, at dito tumira si Janelle ng h7. So good move yan. Ngayon, ang tira dito naman ng, kung sakaling kinain yan, yan, nag knight takes h7, meron kasing knight e4. Kung saan magtira dyan ay king e7, kasi may threat na doon eh. May threat yung knight sa d6. Gagawin dyan ay f6. Obviously, hindi siya pwedeng kainin kasi dalawa yung sumusuporta. King d7, knight h6 para makatulak dito, at saka may suporta na din yung knight. Sorry. Yan. Balik ngayon yung rook sa a8. King e2. So, yung king bigyan ng trabaho kapag ka endgame na. Bali, ang king kasi fighting na yan kapag ka endgame na. Sinasali na yan sa laban. Tapos dito nag rook f8, f7, king e7, knight f5, king takes f7, c4, rook b8, b5, and then knight f8. So dito winning yung white dyan kasi mahirap pigilan yung yung mga pawns sa queen side. Tapos babagsak pa to. So balik tayo sa king g7 na move ng black. Yan, nag king g7, nag c4, nag rook a4 para makapitas siya either dito sa b4 or sa c4. Ngayon nag knight e3 yung puti. Mas maganda daw dito pagka tumira siya ng knight f6 sacrifice. Siyempre obviously hindi pwedeng kainin yan kasi makapag-promote yung puti dyan, makapag-win na siya. So ang gagawin dyan ay knight takes h7, knight takes h7, king takes h7, knight e4, rook takes b4, knight takes d6, rook b1 check, then king e2. So paano mo pipigilan yung dalawang pawns ngayon dyan? Malayo pa naman to. Tapos meron pa tong isa dito sa f5. Pero kasi ang ginawa ay nag knight e3 si Janelle. Yan, nag knight e3, nag rook takes b4. So ang evaluation dito naging equal. So sayang yung knight f6 na move. Ginawa ay nag king g2, king takes h7, knight h7, king g8, king g3, rook b2, knight g4, rook b3 check, king g2, rook c3. So may threat siya. Gusto niyang kainin yung c4 pawn. Tapos nag knight e3 sinuportahan. Yan. Tapos nag king nag knight e4, nag king f3. So balak naman kainin to ngayon. Nag knight d2 check. Tapos ang ginawa ay nag king g4. Yan. Tapos, syempre kinain na, knight takes c4, nag knight f6, nag king f7, knight e4, knight takes e3, f takes e3, rook c4. Dito, merong winning move si dito si Alexis eh.
Mas maganda daw kapag ka rook takes e3. Ngayon, ang kasunod naman dyan, magna knight takes d6, check, king e7, knight c8, king f6, knight d6, rook e1. So, magmamarcha pala yung e-pawn ng black dyan. Nag-king f3 at nag-rook d1. So, babagsak pala yung d-pawn naman ng puti dyan. Ngayon, kung susuportahan kasi yan, kunwari nag-king e4, meron namang rook d4, check. So, king move, kain. Tapos, kailangan umalis yung kabayo, kain na naman yung f-pawn naman ng puti dyan. So, sayang yung rook takes e3 na move ng puti dyan. Yan, rook takes e3. Ang ginawa kasi nag-rook c4, tapos nag-king f3, sinuportahan. At ang ginawa ay nag-rook takes e4 na lang. Nag-king takes e4, nag-king f6. So, yung move na lang dito ng puti ay yung king na lang. So, wala siyang choice. Nag-king f3, king takes f5 naman, nag-e4, nag-king g5, king g3. So, dito, pasayaw-sayaw na lang yung kanilang mga hari dyan. Nag-king h5, king h3, king g5, king g3, king h5, king h3, at dito ay nag-agree na silang dalawa sa draw. So, ayan po yung naging laban nila. Grabe, ang galing din pala ni Alexis and Osena. So, nakasabay siya sa Woman Grandmaster natin na si Janelle Fryna. Tsaka nakapagbigay sila talaga ng magandang laban. So, ayan po yung unang video para sa Open Kitchen na tournament noong 2019. Nangyari kasi yan sa Open Kitchen sa alam ko sa Mandaluyong yan eh. So, abangan nyo pa po yung susunod. Maraming salamat po. And by the way, shout out muna ako kay Joseph Marinas. Yan.